Magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth. At ganoon din sa ating FB feeds, The Pillar of the Truth. Muli po itong iyong kaibigan, si Dr. Chris Dayogo. At sa ngayon, meron pong request na napanood po ako sa live kahapon nung tayo po ay nag-lecture tungkol sa individual differences. Kaya lang, meron daw problems yata. So, medyo maraming cut. Kaya gusto niya ulit na request na kung pwedeng direct na lang, dito na lang po sa ating live. Kasi siyempre nga naman, siyempre sa live pa rin. Pero, i-upload pa rin namin yung live kahapon, iba rin ito. At least mas makapili po kayo kung saan yung mas gusto po ninyo. Ngayon, ang gusto kong pag-usapan natin ngayon is, kasi ito yung tinatanong sa atin noon, kung ano yung idea natin tungkol sa individual differences. Kaya ito po, individual differences and comparisons, right or wrong. Okay ba? Pwede, ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa comparisons? O kaya tungkol sa individual differences at comparisons. Tama ba po ito? Tingnan nga natin muna sa sa scripture. 2 Corinthians chapter 10 and verse 12. Yan. For we dare not make ourselves of the number of compare ourselves with some that commend themselves, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. So nakikita natin dito na technically, ang sinasabi ni Apostle Paul, yung parabang pag tignan natin kasi ito ng husto, parabang hinuhusgaan natin ng ibang tao dahil sa atin. Halimbawa, yung iba, sinasabihan na bubo yung ibang tao dahil matalino sila. Minsan, kung ano yung kaya natin, kino-compare natin sa iba. So dito nakita natin, very, very clear, ang sabi ni Apostle Paul, sinasabi dito, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. So ibig sabihin, ang Biblia ay hindi po pabor sa sinasabing comparisons. Ganon pa man, may mga bagay na, so sabihin na lang natin, generally speaking, hindi po maganda ang comparisons. Generally speaking. However, sa pagpapatuloy natin, makikita naman natin kung ano yung mga exceptions. At tignan natin, ganito ako nag-exam noon. Yun ang ipapakita ko. Sa US, ito pa yung exam natin. Oo pala, When I studied psychology, I can't forget what my professor said, that something that really hurts our children is when we always mention or we always make comparisons among them. Kaya totoo naman, sa mga anak natin, lalo na kung matalino yung isa, yung hindi isa, ikaw, bubo ka, bakit ang kapatid mo matalino? Ay palagi nating sinasabi yan, nakakasakit nga naman sa kanila. Maliban lang kung yung mga matatalinong bata magiging challenge sa kanila. Kaya minsan maraming ang nag-ano sa akin ng ganyan, nag-complain. Ang parents ko palaging sa pakiramdam ko hindi nila ako mahal. Parang gusto ko nang magpakamatay. Sabi ko, wag. Gawin mong challenge yan sa iyo. Ipakita mo na pati ikaw kaya mo rin. Pero kung tutuusin, hindi naman talaga maganda sa mga magulang na ganyan ang ginagawa natin sa ating mga anak. May mga, oo, totoo naman,
na may mga anak talaga na pinaproud tayo, ibang ugali sa isa, pero may kanya-kanyang kakayahan naman. Sa pagpapatuloy natin, makita natin. Is it good to compare our children to each other? Number one, sa capabilities. Pumasa naman ako dyan. No, hindi pwede. Meron ang lahat ng tao, o kaya lahat ng mga bata, meron kanya-kanyang abilities. Ay papaano yung kindness? Yan ay pwede nating i-compare. Ay bakit yung kapatid mo, mabait, sumusunod, bakit ikaw hindi? Kasi, kaya hindi natin pwedeng i-compare itong capabilities kasi iba-iba naman talaga ang ang kapabilidad natin, kapabilidad ng mga bata. Ang kindness ay pwedeng i-compare kasi kaya naman natin talagang maging mabait kung gusto natin. May mga bata na kapag naturuan mo, kaya namang maging mabait. Technically, if a person chooses to become kind, he can do it. Kahit pa nga matatanda Bakit may mga tao ngayon, pinili nila ang maging masama. Pero kapag piliin mo ang maging mabuti, kaya mo yan. Kaya pwede natin i-compare. Ambitions. Iba-ibang ambitions ng tao, hindi pwede i-compare. Yung ambition ng iba, mataas. Hindi naman masama ang mag-ambition sa mga mabubuting bagay. Halimbawa, nakita mo, may kamag-anak ka, successful ang buhay, kailangan ka magkaroon ng ambition kasi lahat ng tao kailangan dapat merong ambition. Pag wala kang ambition, wala kang direksyon sa buhay, wala kang challenge. If you have that ambition, you can have that focus. You have that challenge. You have that direction. Kaya pwede po, ikaw wala kang ka-ambition. Pwede mong sabihin. Kaya sa ambition, pwedeng i-compare. Bakit si ganito may ambition, bakit ikaw? Wala. Kasi kaya naman natin ang maging ambition. Pero yung capabilities, hindi natin pwedeng i-compare yan. Is it good to compare ourselves to others? Halimbawa, tayo mismo. Sa anong edad. At tingnan natin. Talents, gifts, abilities, hindi pwede. Kaya wag tayong mainggit. Kaya yung iba, lalo na sa mga Pilipino, pag yung kaibigan, yung mga kilala, magaling, minsan kinakainggitan. Wag tayong mainggit. Kasi iba-iba ang binigay ng Diyos na gifts at abilities natin. Sa akin, pagdating sa music, naririnig ko kung ano yung silang. Hindi lang yan, pag nakita ko na may tumugtog sa piano, sa gitara, accordion o pag nakita ko lang na isang beses, gagayahin ko na yan, kayang-kaya. Kasi nakita ko may talents. Pero hindi lahat may talents. Halimbawa, nagturo ako ng high school. Ako yung in charge noon sa choir sa high school. Nagturo ako sa public school. Ako yung in charge sa choir sa high school. Ngayon, may mga estudyante na talagang very interested. Siyempre, pinagtitiisan natin. Pero sa loob ng isang taon, kahit anong gawin, wala talaga. Kaya may mga tao talaga na walang talent sa music. Pero meron silang ibang abilities. Halimbawa, sabi nga nila, sumakay ka sa konduktor ng bus mula Lawag City hanggang Manila o kaya mula Manila hanggang Cebu. Bakit alam niya ang sukli mo? Alam niya kung magkano pamasahe mo? Ay talents nila yun Nasa abilidad yun. Pero pag sabihin mo aawit, hindi niya alam. Kasi kanya-kanya. Kaya nga yung iba, maging doktor, maging lawyer, maging engineer, maging accountant. Siyempre, iba-iba. Iba-iba ang gifts at abilities ng tao. Kaya hindi tayo pwedeng mag-compare. Hindi natin pwedeng i-compare ang sarili natin sa iba. Huwag tayong mainggit. Effort and sacrifices, pwede natin i-compare. Kung nagawa ko, bakit hindi mo magawa? Ayan. Kung nagawa ko, ang kinukumpir natin lahat ng effort, lahat ng sacrifices,
Nagsasakripisyo ako, ikaw hindi ka nagsasakripisyo, pwede kang i-compare. If I can sacrifice to do something, if I can sacrifice my time, why you cannot sacrifice? Ibig sabihin, something wrong sa iyo. Ang hindi lang natin pwedeng i-compare yung mga talents, gifts, abilities kasi magkakaiba tayo. Pero yung pagsasakripisyo, pagtatrabaho, pagsasakripisyo para sa isang bagay, lahat natin kaya natin. Ngayon, pag ayaw mong gawin, ibig sabihin, something wrong sa iyo. Ikaw ang problema. Kaya pwede po natin i-compare ang sarili natin. Doon mo makikita, halimbawa, sa may trabaho. Yung iba nakapokus sa trabaho, ikaw, text ka ng text kahit kasalukuyan yung trabaho. So, ibig sabihin, lahat naman tayo kayang sumunod sa roles eh. Pero kapag hindi sumusunod, ibig sabihin, ang problema sa tao. Kaya we can't compare. Doon mo makikita yung tao kung honest, faithful o hindi. Nature, likes, interests, and hobbies, magkakaiba tayo dyan. Kaya hindi tayo pwedeng mag-compare. Ang ibig sabihin, kaya tayo hindi pwedeng mag-compare para hindi ka mag-complain sa isang tao. Ay wala kang magawa. Kung hindi niya kayang gawin, wala tayong magawa. Sa pagkain, sa nature, may mga tao na nervyoso. Kunting bagay lang, ninenervyos. May mga tao na tukatif. Kunting bagay lang, humalak. May mga tao na silent type. Yung mga silent type, minsan nakakatakot dahil hindi mo alam, observer pala yan. May mga taong salita ng salita. Ay nature yan. So magkakaiba tayo dyan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ikaw kasi, salita ka ng salita. Ay hindi pwede kasi may mga tao na napapagod pag hindi magsalita. Ikaw kasi hindi ka nagsasalita eh. Siyempre nature niya yon. Pero may kasabihan naman, kung ano yung kahinaan natin, ano yung nature mo at hindi maganda, pwede mo na bang i-improve. Kaya nga meron tayong sinasabing education kung saan natin i-improve kung ano yung hindi magandang nature. Kasi minsan, tama ang sinasabi ng psychology, educational psychology, there are people living by nature. Ito yung walang ethics. Ito yung medyo hindi nahihiya. Pero may mga tao, they are living by nature. May authority ka, pero they are living by education. Maaring may karapatan ka, pero dahil sa edukasyon mo, nakita mo mas maganda yung hinay-hinay. Ang iba naman, living by faith. Oo, nakamali yung tao. Pwede mong parusahan, pwede mong gantihan, pwede mong pero dahil nga sa may pananampalataya ka, nandyan yung pag-unawa, nandyan yung control. Kaya hindi po tayo pari-pareho sa nature, sa likes, interests, and hobbies. Ngunit, ito yung mga bagay na pwede pa namang ma-improve. Achievement. Pwede ba natin i-compare? Hindi. Kasi may mga tao talaga na kaya nila yung achievements, yung iba hindi naka-achieve, kaya hindi natin pwedeng i-compare. Ganon pa man, magiging gawin nating challenge ito. Kung ang iba ay kaya nilang na-achieve, bakit hindi mo kaya? Yung achievement sa isang bagay, pagkakaiba. Pero yung achievement sa iba-ibang bagay, pwede i-compare. Maaring may achievement ako, mas mataas sa iyo, iba, pero ang importante, kaya mong ma-achieve ang gusto mo kung gawin mo lang. So, siyempre, sa akin dito, ang masasabi ko sa achievement, pwede nating i-compare yan. Pero hindi natin pwedeng i-compare yung isang uri ng achievement. Ibig sabihin, pwede nating i-compare ito, meron tayong iba-ibang achievement. Maaring yung achievement ko, mas malaki sa'yo, maliit. Ang importante, nagkaroon ka ng achievement kung gusto mo lang. Kindness, goodness, pwede nating i-compare. Hindi natin pwedeng sabihin, wala akong magawa. Yun ang nature ko. Kaya hindi mo ako i-compare sa iyo. Hindi mo masisisi ang tao na i-compare ka. Dahil bakit? Ang kindness, goodness, pwede naman natin gawin yun kung gusto lang natin.
So, comparison, pwede nating i-compare. Kaya nga, marami tayong napapanood. May mga halimbawa, kahit sa akin, bilang boss, sa isang company, sa programang ito, minsan, pagkukuha ka ng staff, ang isa sa kinoconsider natin yung kindness. Lalo na kung yung nature ng trabaho natin at kailangan natin yung kind. Hindi ka naman kukuha na empleyado na pwede ka nang sagot, pwede ka nang traidorin, hindi ka naman pwedeng kukuha ng empleyado na hindi sumusunod. Siyempre, ang kukunin mo, kung sino yung kind at sino yung good, yun talagang kukunin. Pero pwede natin itong i-compare. Kasi kaya naman ng tao, lahat kaya ng tao ang magiging good, magiging kind, kung gusto. Kaya pwede natin i-compare. Bakit si ganito? Bakit ikaw hindi? So, comparison yan. May mga comparison na hindi pwede. May mga comparison na pwede. Priorities. Well, speaking of spirituality, pwede nating i-compare. Halimbawa, bakit yung isang Christian, bakit hanggang ngayon Christian pa rin? Dahil ang priority niya maglingkod sa Diyos. Lahat-lahat ng Kristiyano kayang maging faithful. Kaya pwede nating i-compare. Pero pagdating po sa mga ibang bagay, ay hindi natin pwedeng i-compare kasi magkakaiba nga naman tayo ng priorities. Pero pagdating sa pananampalataya, pagdating sa church, pagdating sa spiritual na bagay, sa paglilingkod sa Diyos, pwede nating i-compare. Kaya nga hindi ka nagiging honest, hindi ka nagiging faithful, hindi mo nagagawa ang lahat ng tungkulin mo sa church, tungkulin mo sa Diyos, dahil hindi mo kasi priority ang maglingkod sa Diyos. So pwede natin i-compare yan pagdating sa spiritual matters. Is it right to compare our church to another church? Practice, dapat oo. Kasi ang totoong church, iisa naman ang kanilang practice eh. Ano ba yung practice nila? Umiwas sa makamundong bagay. Umiwas sa masasamang bagay. Lahat ng tungkulin kailangan gawin. Tama naman, kaya pwede nating i-compare. Ibig sabihin, ang totoong church, sumusunod yan sa salita ng Diyos. Pag hindi yan sumusunod, ibig sabihin, hindi yan totoong church. Kapag ang church, hindi nila ino-observe ang honesty, spirituality, hindi yan totoong church. Ngayon, kung ikaw ay totoong church, pwede natin i-compare. Hindi masama ang comparison. Doctrines. Kailangan din, pwede natin i-compare kasi ang totoong church, iisa ang doktrina, iisa ang paniniwala, iisa ang sinusundan. Walang iba kundi ang katotohanan lang. Situations, yan ay hindi natin pwedeng i-compare. May lugar na yung environment maganda. May lugar naman, halimbawa, sa isang lugar, maraming mga bagay na accessible. May mga sasakyan, may mga available na sasakyan. Minsan, may mga lugar na mahirap talagang sasakyan. Kaya kailangan nila ang service. Kailangan nila ang jeep. Halimbawa, may dalawang pastor na medyo nag-argue. Sabi ng isang pastor, nagpapasalamat ako dahil nagbigay ng Diyos ng jeep at dumadami ng attendance namin. Itong pastor naman, ang sabi, sa akin hindi ko rin i-required yan. Dahil ang mga members po namin, kahit walang jeep, nakakapunta sila. Kasi sila ay nasa lugar na accessible ang sasakyan. Pero yung isang nag-testimony, halos wala silang masakyan. So kailangan nila. Kaya ang situation ay hindi natin pwedeng i-compare.
magkakaiba ang situation natin. Responsibilities, pwede rin. Pwede natin i-compare yan. Kasi kung totoong Kristiyano ka, ang mga members, kung talagang totoong Christian sila, alam nila ang kanilang responsibility. Kasi bakit yung iba nagagawa nila, bakit yung iba hindi? Kaya pwedeng i-compare yan. Missions. Iisa ang mission natin. Number 1, ipangaral ang katotohanan. Mga kaluluwa na hindi nakakaalam sa katotohanan, kailangan natin iwin. Kaya nga meron tayong sinasabing soul winning. Kaya pwede natin i-compare yan. Is it right to compare our pastor to another pastor? Attitude, hindi. Magkakaibang attitude ng mga pastor. May mga pastor na talagang hot temper. May mga pastor naman na dahan-dahan lang. Wala tayong magawa, magkakaiba nga ang attitude. Pero pagdating naman sa spirituality, ibang usapan yon. Dapat ang pastor ang nangungunang spiritual kasi leader ka. Weakness, magkakaiba ang weakness. Sa akin lang, tinatanggap ko ako, marami rin akong pagkakamali. Lahat naman tayo nagkakasala. Pero pagdating sa pera, dyan ako number 1 na takot. Kahit gaano ako kahina, kahit sabihin natin, marami tayong pagkakamali, pero pagdating ng pera, kung hindi para sa akin, hindi ko kukunin. Yung para sa iba, ibigay mo sa iba. Pagdating sa management, diyan ako natatakot. Kaya nagpapasalamat nga ako sa Panginoon kahit papaano, tumagal tayo ng ganito, kahit gaano kahirap. Hindi ko kayang magnakaw. Kung ano yung para sa iba, dapat ibigay. Kung ano yung para sa akin lang. So, magkakaibang weakness. Yung iba naman, sa ibang bagay, very spiritual sila. Pero pagdating ng pera, wala. Kayang-kaya nilang magsinungaling. Pero sa akin, ayaw kong magsinungaling para sa pera lang. Nakakatakot yan sa akin. Iba-iba ang weakness ng mga church leaders. Talents, magkakaiba rin. Hindi natin pwedeng i-compare. Iba ang talents. Abilities, tama, magkakaiba rin. May mga pastors, may mga church leaders na kayang-kayang lahat. Kaya sa music, kaya sa preaching, kaya sa lahat ng bagay. Kaya ang tawag natin dito, may mga pastor talaga all around. Kaya iba talaga yung pastor na nag-a-upgrade, nag-aaral para mas tataas ang abilidad. Kasi kung kulang talaga sa pinag-aralan, talagang kulang din talaga sa magagawa, sa abilities. Leadership, ayan na, hindi natin pwedeng i-compare yan. Magkakaiba at talagang leadership. Kaya hindi natin pwedeng sabihin ng member, bakit si pastor na ganito ang ginagawa niya? Bakit yung pastor na ganitong ginagawa? Huwag nating i-compare yan. Dahil technically or strictly, honestly, sinabi rin ng Biblia na magkakaiba talaga ang leadership. Tingnan nga natin. 1 Corinthians chapter 12 in verse 5. Kaya sa mga members, huwag ninyong i-compare ang pastor nyo sa ibang pastor. Sana si ganito na lang ang pastor ko, huwag ninyong sasabihin yan. Dahil kung sino yung pastor mo na ibinigay ng Diyos, mahalin mo, irespeto mo kung anong kahinaan niya ipag-pray mo. Imbis na labanan mo, pag-pray mo na lang. Wala pa akong nakitang mga members na lumalaban sa pastor na naging masaya, lumalaban sa pastor na nagiging successful. Wala po. Karamihan ang lumaban sa pastor hindi masaya. Maiinggit lang. Karamihan nagbabackslide, nagiging rebelde. Kaya walang mawawala sa inyo, ano man ang kahinaan ng pastor mo, mahalin mo siya, ipag-pray mo siya, i-bless ka ng Panginoon.
Kasi sa leadership magkakaiba. Tingnan natin, 1 Corinthians chapter 12 in verse 5. And there are differences of administrations, but the same Lord. So very, very clear. May pagkakaiba ang mga leadership o kaya administrations ng mga church leaders, pero isa ang purpose. Kaya hindi natin pwedeng i-compare ang pastor natin sa ibang pastor. Is it right to compare members of the church to other members? Tingnan natin. Talents, hindi. Magkakaiba tayo ng talents. Abilities, hindi. Magkakaiba. Kindness and passions, pwedeng i-compare. Kasi lahat ng member pwedeng maging kind, pwedeng magkaroon ng passion kung gusto lang. Kaya pwedeng i-compare. Pag sinabi ng pastor, bakit ang mga ganito nagwi-witness? Bakit ang mga ganito kayang magpatawad? Bakit hindi mo kaya? So pwede ka nang i-compare. Kasi lahat naman tao, lahat ng members gusto maging kind, lahat ng member magiging passionate kung gusto. Faith and dedication, pwedeng i-compare. Pwedeng i-compare yan. Bakit may mga members na inactive? Dahil kulang sila sa faith, kulang sa dedication. Kung lahat taas ang faith, kung lahat well-dedicated, lahat faithful. Kaya nga sa church, may faithful, may unfaithful, may active, may inactive, may honest, may dishonest. Bakit? Kulang sa faith at dedication. Kaya pwedeng i-compare. Kung lahat sana magkakaroon ng tamang faith, magkakaroon ng tamang dedication, walang problem. So, pwede nating i-compare. Loyalty and commitment to the church, pwede po. Pwedeng i-compare yan. Kaya yung iba nagiging rebelde. Bakit? Hindi sila loyal. Hindi sila committed. Yung iba, basta may project, basta may gawain, nakikokooperate. Bakit? Loyal yan eh. Nag-commit yan eh. So, pwedeng i-compare. Kayang-kaya naman ng lahat ang maging loyal, maging committed kung gusto lang. So, pwede natin i-compare. Pag hindi ka naging loyal, hindi ka naging committed, may problema sa members. Yung members ang problema. Unity in faith, pwedeng i-compare yan dahil ayon sa Ephesians chapter 4 verse 13 to 15, kaya nga nagkakaroon ng pastor sa church dahil ang gusto ng Diyos, lahat ng members magkakaroon ng unity. O tingnan natin. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge and of the Son of God unto a perfect man. Kaya nga nandyan yung pastor, okay na lang. Kaya nandyan ang pastor para magturo. Pero minsan, ang problems ng mga pastors, yung mga members, imbis na sila ang paturuan, sila ang pinapangaralan ang pastor. Sa ibang bagay, academic, ay pwede mong turuan yung pastor, pero pagdating naman sa salita ng Panginoon, pagdating naman sa leadership sa church, hindi. Kaya nga tingnan nga natin yung Jeremiah chapter 3 in verse 15. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Okay? Kapag lahat susunod sa turo ng pastor, sa leadership ng pastor, doon magkakaroon ng unity. Kaya hindi po pwede na iba-iba ang opinion pagdating sa church. Sabi ng pastor, pag meetingan nga natin yung project natin kung anong gagawin, doon na kayo pwede. Pero pagdating sa decision about mission, pagdating sa decision, basta yung pastor is guided siya, guided by the Holy Spirit, suportahan, imbis na maging rebelde ka, imbis na kukontrahin.
Kasi ang matalinong pastor, kung nakikita niya at confused siya at wala sa mapil na guidance, magpapamiting yan. Kaya nga sa mga kapastoran, dapat tayo, pag yung time na tayo ay confused, pwede tayo magpamiting. Kasi may mga members naman talaga na talented sa bagay na yan. Sa akin, pagdating sa construction, pagdating sa nature ng building o papaano, siyempre, rine-report ko sa anak ko kasi engineer yan eh. At pagdating naman sa ibang bagay, lalo na sa government, i-report ko doon sa anak ko na nasa justice o kaya sa ombudsman. Kasi siyempre, siya updated kung ano yung batas. Pagdating sa ibang bagay, kung saan ako nakaline, ako nang mag-decide. Pero may mga bagay talaga na kailangan din natin i-report sa mga members. Pero sa mga spiritual matters, leadership, dapat ang lahat ng members ay sumunod sa turo ng pastor. Kagaya yon, yung sabi nila, may isang pastor nagsumbong dito. Sabi lang ng pastor, mag-ingat-ingat po kayo, lalo na kayong politician, dahil maraming tukso dyan. Tumayo yung politician, hoy, wag kang magsasalita ng ganyan ha. Kahit sino ka, kahit politician ka, dapat mo irespeto yung pastor mo. Dahil siya pa rin ang pinakamataas doon sa church. So, kailangan pa rin ang unity sa faith at sa lahat ng bagay. Next. Conclusion po. Whatever the abilities or talents or gifts the Lord has given you, use it properly for which the purpose of God was made for. Hindi pare-pareho ang kakayahan ng lahat ng Kristiyano. Pero, lahat tayo merong magagawa. Kung sa maliit na bagay ka, maging faithful ka doon. Kung sa malaking bagay ka, doon ka. Maging faithful ka kung ano yung talents, gift, na ibinigay ng Diyos sa iyo, gawin mo. May kanya-kanya tayong abilidad at meron din tayong kanya-kanyang responsibility. We have our individual differences, but we can be the same in mind, in faith, in doctrines, and practices, in passion and love for the vision of our church. Tingnan nga natin 1 Peter 3:8. Tanggalin mo na yung ano. Yan na lang. Okay na ito. Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous. Ang gusto ng Diyos, lahat-lahat po tayo ay magkakaroon ng isang uri ng pag-iisip, awa, pagmamahal sa bawat isa. So salamat po sa inyong pagkikinig. Kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong mag-comments. At sa mga viewers po natin, please follow, share, like, subscribe, ganun po. At pakipindot na rin yung bell button sa baba para every time na meron tayong video o program, you will be notified. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin, salamat sa pagkakataon, ipinagkaloob po ninyo. Salamat din sa mga viewers, salamat po sa lahat ng nakikinig. Inihiling ko po, Panginoon, na patawarin niyo kami sa lahat naming kasalanan. Inihiling ko rin na ang lahat po ng mga viewers namin, kayo po ang patuloy na magbigay ng blessing, protection sa kanila at kung ano man ang kanilang kahilingan sa inyo, kayo po ang magbigay ng kasagutan para patuloy po sila na maging malakas, patibay, malayo sa sakit, at palagi silang nandyan para maglingkod po sa inyo. Nais naming ipagkatiwala sa inyo ang aming buhay ngayon at i-bless din ninyo ang programang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.